Hello mga boss, welcome na naman sa pinabagong video natin. Sinisipagan natin ngayon, di ba? Kaya pagpasensyahan nyo na lagi nyo akong makikita sa YouTube channel ko, no? So ngayon kasi, yung topic natin, meron kasi nakaagaw ng attention ko, which is, meron na naglabas ng isang aircon na window type na pinakabagong modelo nila, which is 2025. Si LG po to. Tapos nakaagaw pansin lang kasi sa akin, kasi gumawa sila ng aircon na 1.5 horsepower pero compact yung size niya, di ba? So napakaganda kasing modelo yun actually kasi sa panahon po kasi ngayon kaya gumagawa yung mga brand ng aircon na 1.5 na compact na. Kasi po yung init dito sa Pilipinas sobra na. So meaning yung mga 1 horsepower kasi na compact possible hindi na kayanin or hindi na kaya i-sustain palamigin yung mga nasa 18 square meter po. Kasi yun kasi yung kaya ng 1 horsepower na inverter, di ba? Yung 1.5 kasi, actually, yung kayang palamigin niyan is yung 24 square meter below. Kaya po ngayon, mas okay talaga kung bibili ka ng 1 horsepower, tapos pasok naman sa budget mo. Kung ako sa inyo, mas kuhanin nyo yung mas mataas na yung cooling capacity. Gaya niyan, meron ng 1.5 na compact, di ba? Saka dati kasi, kaya hindi kayo makabili-bili ng 1.5, although gusto nyo naman. Pero yung butas kasi ng paglalagyan nyo, or lalo kung sa condo, is hindi kasi yung 1.5, di ba? Kaya ngayon, mayroon kayong option kay LG. Kung bibili kayo ng 1.5 tapos 1 horsepower yung gamit nyo, magandang upgrade po 'yon. Bukod sa hindi mahihirapan yung aircon nyo, masatisfied pa kayo sa lamig na ibibigay ng aircon na to. So ayun, titingnan natin yung specs nila. Start na natin mga boss. So yung modelo na LG na ipapakita ko sa inyo, tapos yung i-review ko, i-discuss ko sa inyo, LA150GC1. Lumabas na to sa market actually 2 weeks ago na, so possible nyo itong mabili sa mga authorized dealer o saan man tindahan ng appliances dyan. 2025 window type inverter na compact size na 1.5. Titingnan natin yung specs niya. So syempre si LG saan ba natin nakilala? Dual inverter compressor. Alam naman natin na dyan sumikat talaga sa LG. And then yung kilowatt manager. So saan po ba yung kilowatt manager? Before na vlog ko na yan, so pwede nyo panoorin dito sa video na to. Yung kilowatt manager kasi pwede mong ma-monitor, and then ma-budget, and then ma-manage yung consumption mo sa kuryente. Kung gagamitin mo yung specs na to. Application po yan. Tapos meron siyang LG ThinQ, so meaning merong wifi to. So same lang ng mga modelo na LG, pwede mo siya makontrol anytime, anywhere, di ba? Tapos meron siyang auto clean. So pwedeng malinis yung indoor unit ni LG gamit lang yung remote. So meron po siyang auto cleaning. And then meron siyang filter alarm function na pag madumi na yung filter niya is magkakaroon ng indicator dun sa panel ng window type. So pwede mong linisin yung filter niya kagad. Tapos yung design ni LG siyempre, yung magandang design nila top discharge. Pag top discharge kasi, mas even yung lamig niya, mas powerful po yung buga niya, mas mabilis siya magpalamig. Yun yung top discharge. Meron silang tinatawag na EEC, Active Energy Control. So meaning pwede mong maset kung gaano kalakas lang yung power na pwedeng iba to ng compressor niya. So merong 40, 60, and then 80. Diba? Kung konti lang kayo, pwede nyo ilagay lang siya sa 40, diba? Para hanggang doon lang yung power niya. Nasa sa inyo po yan. Additional specs lang naman ni LG yun. Tapos, syempre, yung warranty nila, 1 year parts service, 10 years sa compressor. So, syempre po, compact size po to. Yung height niya is 12.5 yung height niya, and then yung width niya is 19.5 inches. So, ganun lang siya kaliit, di ba? Maliit siya pero powerful siya. Ganun siya kaganda. Yung cooling capacity po ng aircon na to is pumapalo siya ng 12,000 kilojoules per hour po. Yun. So, medyo powerful talaga siya, di ba? Since 1.5 nga siya. And then, yung wattage naman niya is 1,150, which is hindi naman ganun kataasan, di ba? Yung refrigerant niya is ginagamit niya is yung R32, which is eco-friendly po yan na refrigerant. The same time, fast cooling siya. Mas tipid sa kuryente pag ginito yung refrigerant niya, di ba? Nakatulong ka na sa nature, mas matipid pa sa kuryente yung gagamitin mong refrigerant, di ba? And then 5-star din yung rating niya sa DOE. So meaning, mababa siya sa kuryente. So syempre, dito sa review na to, hindi natin kakalimutan. Titingnan natin yung energy label niya kung magkano nga ba yung nakukonsumo ng aircon na to sa paggamit mo ng 9 hours sa loob ng isang buwan na naka-maximum yung temperature mo. Hindi ako yung nag-test po nito, mismo si DOE. Kaya binigyan siya ng energy label, titingnan natin ngayon. So ayon kay DOE, yung monthly energy consumption nito is pumapalo siya ng 1,500 pesos.
Kinumpute ko to sa 10 pesos na per kilowatt. So kung ito yung bibili mo na aircon na to, ginamit mo siya ng 9 hours every day sa loob ng isang buwan, tas 10 pesos yung computation mo, is papalo ka lang na 1,500. And syempre, kung hindi ka naman aabot ng 9 hours sa paggamit sa isang araw, i-expect nyo na mas mababa yung magiging konsumo nito. Pero kung lumagpas ka doon, syempre, mas mataas yung magiging singil sa inyo. Again, nasa sa inyo po yan. Binigyan ko lang kayo ng computation for 9 hours, di ba? Yun. Tapos, syempre, eco-friendly nga to. The same time, yung presyo nito, since bago kasi to, bagong modelo to, 2025, yung SRP niya is 46,599. And then, makukuha mo to ng 32,999, di ba? So, depende na lang kay dealer yan kung meron silang ibibigay na discount or mga freebies. So, kung titingnan ko yung specs niya is overall, panalo naman siya. Although may kataasan yung presyo. Pero sa ngayon kasi kung titingnan mo yung init ng Pilipinas, tas bibili ka ng 1 horsepower aircon, tapos marami ka sa kwarto, maraming heat load, tas nag-aalangan ka na hindi kasya yung 1.5 kasi malaki yung sukat ng ibang 1.5. So, eto na mga boss yung pagkakataon nyo na bumili ng 1.5 na compact yung size, di ba? Mas powerful yung aircon nyo, hindi siya bitin sa lamig, mas tatagal yung aircon nyo kasi hindi siya nahihirapan palamigin yung area nyo, di ba? So, napakagandang strategy to actually na ginawa nila LG. Actually, meron pa silang ilalabas na isang modelo. Iba-vlog ko rin yung sa susunod. Pero, ngayon kasi, in the meantime, eto yung pinakaunang nilabas nila. So, sila pa lang yung unang aircon na naglabas ang bagong modelo ngayon 2025. So again, hindi naman to sponsor ni LG. Nakita ko lang tong modelo na to. Siyempre, ganun tayo. Pag may nakikita tayong bagong modelo, kailangan natin i-share sa inyo yan, di ba mga boss? So yun lamang. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment dito sa comment section para mag-vlog natin yan. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga video na aking gagawin. Yun lamang. Peace out.